Shalom. Our Catholic daily Gospel reading is taken from the Gospel according to Saint Matthew, chapter 12, verses 14 to 21. Praise sa iyo, Panginoon. Kaya tumali sa mga Parisiyong naroon at nag-usap-usap kung paano nila maipapapatay si Jesus. Nang malaman ito ni Jesus, umalis siya sa lugar na iyon. Maraming tao ang sumunod sa kanya at pinagaling niya ang lahat ng may sakit. Ngunit may kwit niyang ipinagbilin na huwag nilang ipamalita kung sino siya. Sa gayon, natupad ang sinabi ng Diyos sa magitan ng propeta Isaias. Narito ang lingkod ko na aking hinirang, ang aking minamahal at lubos na kinalulugdan. Ibubuhos ko sa kanya ang aking espiritu at siya ang magpapahayag ng katarungan sa mga bansa. Hindi siya makikipag-away o maninigaw, ni magtataas ang boses sa mga lansangan. Hindi niya babaliin ang tambong marupok. Hindi rin niya papatayin ang ilawang umaandap hanggang katarungay hindi magtatagumpay ng ganap at ang pag-asa ng mga hintil sa kanya ay ilalagak. Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isa sa yung verse 14, ito ay after kasi nito yung background ng verse 14 na gusto siyang ipapatay ng mga Pariseo sapagkat tagpagaling na naman siya sa araw ng pamamahinga. At the same time, ay maraming dahilan sa kanyang pagpapagaling, sumasampalataya sa kanya mga tao na siya nga ang Mesiyas. Sa konteksto ng mga Hudyo, alam naman natin pag sinabing Mesiyas ay hinirang or Kristo or Masiya or Misaya sa Hebreo, and then sa Griego is Christos or Kristo. So pag sinabing Mesiyas, ibig sabihin hari, kasi manggagaling ang Mesiyas na hihirangin mula sa lahi ni David. So alam na alam nila, so ibig sabihin pag sinabing hari, ibig sabihin magko-contend against doon sa mga current king ng mga Romano. So ang mangyayari doon is magiging parang destabilization plot para itong magiging sedition or pagrebelde or pag-aaklas laban sa imperyo ng Roma, since na ang mga tao ay kikilalanin siyang mga hari. Kikilalanin siyang hari. So, kung basahin natin yung other part of the gospel doon sa John, sa gospel according to Saint John, so talagang nagbalak na silang patayin ang Panginoong Jesucristo kasi nagkakaroon na silang gain ng followers. Then lalo silang natakot nung pumasok ang Panginoong Jesucristo sa Jerusalem. Diba? Nung kinabukasan or Biyernes Santo ay huli, nung gabi na yun, ay huli na siya. Then, natakot sila kasi nagsisigawan ng mga tao na mabuhay ang anak ni David. Of course, pag sinabing mabuhay ang anak ni David, ang pagkikilala nila sa Panginoong Jesucristo na hari kasi siya ay magbumula sa angkan ni David. So, natatakot sila na sisirain ng mga Romano ang kanilang bansa dahilan sa mag-aaklas ang tao kasi may kinikilala na silang panibagong hari. Samantala, sakop pa sila ng imperyo ng Roma. So something like that, kaya natatakot ang mga Hudyo, kaya gustong-gusto silang papatayin sapagkat at the same time, kung nagbabasa tayo ng Bible dito sa New Testament, makikita natin na itong mga Pariseo kasi may mga personal interest. May mga personal interest, ayaw mawala sa position, ayaw
ayaw nila na mawala sila doon sa kanilang ini-enjoy. So, kaya maintindihan natin dito sa Ebanghelyo na tuwing magpagaling ang Panginoon Kristo sa verse 15, nang malaman ito na Jesus, umalis siya sa lugar na iyon, maraming taong sumusunod sa kanya at pinagaling niya ang lahat ng may sakit. Ngunit paigpit niyang binabilin na huwag nilang ipamamalita kung sino siya. Sa gayon natutupad ang sinasabi ng Diyos sa pamamagitan ng propeta Isaias, narito ang lingkod ko, ang aking hirang, ang aking minamahal at lubos na kinilugdan. So itong verse 18 to 20 ay a quotation taken from the prophet Isaiah. Si propeta Isaiah ay tinatawag na Messianic prophet. So kung titingnan natin, kung nagbabasa tayo, nabasa natin yung aklat ni Isaiah, ang daming tinatawag Messianic prophet, sapagkat ang kapanganakan ng Panginoon Kristo ay inihula ni Isaiah, di ba? Sa Isaiah chapter 1 sa Isaiah chapter 7 verse 14, Isaiah chapter 9 verse 6, and then yung maging yung suffering servant na tumutukoy sa ating Panginoon Kristo doon sa Isaiah chapter 53. Pero makikita natin na itong mga ito ay ang pinaka-primary purpose ng Panginoon is parang hindi lang alisin yung sakit at karamdaman, kundi ang pinaka-root cause, yun yung pinaka-mission niya is to cut the very root cause ng mga ito. Kasi kung nabasan din natin doon sa Wisdom chapter 1, makikita natin doon sa Aklat ng Karunungan sa chapter 1, then hanggang doon sa chapter 2, yung verses 23 and 24, makikita natin doon na yun yung pinaka-root cause kung bakit ang mga tao nagkasakit. So yun yung pinaka-primary root cause or the very root cause na gustong putulin ng Panginoon. Hindi lang itong yung mga parang end result na mga karamdaman. So parang ito'y ipinapakita niya lamang, ginagawa niya lamang para makilala siya na siya talaga ang Mesiyas na Mesiyas na sinugo para tubusin ang mga tao. So ang pinaka-primary reason, ang pinaka-purpose ng Panginoon, ang pinaka-mission niya is to cut the very root cause of all these things. Ang pinakalundo ng gagawin niya is yung kanyang pag-aalay ng kanyang sarili doon sa cross ng Kalbaryo. Na because of his death is magkakaroon ng yung tinatawag na healing of relationship between us to God. Diba? Kaya nga sinasabi doon sa Romans chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. So makikita natin na yun yung dahilan, di ba? Basahin niyo po doon sa Karunungan chapter 1, makikita niyo doon na sinasabi doon na ang mga karamdaman is hindi kalooban ng Diyos. Gusto pumasok lamang ang karamdaman dahilan doon sa kapakana ng Diablo. Dito sa Karunungan chapter 1, then dito sa verse 23 to 24, sabi niya, sapagkat ang tao ay hindi nilikha ng Diyos para mamatay, kundi upang maging larawan niyang buhay. Ngunit dahil sa pakana ng Diablo, nakapasok ang kamatayan, at ito ang kahinatnan ng mga nagpapailalim sa Kanya. So ang gustong healing ng Panginoon is yung ma-heal mo na yung relationship natin, yung broken relationship natin toward God. At may heal yun through His suffering on the cross, through His offering on the cross. Kaya nga sinasabi dun sa 1 Samuel chapter 2 verse 20, lagi natin ito binabanggit sapagkat ito'y may kaugnayan na sinasabi doon na
ang sa 1 Samuel chapter 2 verse 25, nasabi doon na kapag magkasala ang tao sa kanyang kapwa, maaring may mamagitan sa kanila ang Diyos. Pero kapag magkasala ang tao sa Diyos, sino ang maaring mamagitan? So, from among us, human, ay walang magiging karapat-dapat. Walang magiging karapat-dapat. Kaya nga noon, kung makikita natin, from time to time, nag-aalay sila ng mga dugo ng mga kordero, ng dugo ng hayop, para matakpan pansamantala ang kanilang kasalanan. Yet, hindi yun makasasapat. At kung basahin natin ang Hebrew chapter 9, makikita natin doon na ipinaliwanag ng malalim ang magiging rule ng ating Panginoong Kristo. Kaya nga, makikita natin doon sa Hebrew chapter 9, verse 22, sabi doon na without the shedding of the blood, ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. That is why dumating ang ating Panginoong Kristo para gampanan yon at para matupad ang sinasabi sa banal na kasulatan. Sabi dito, Hebrews chapter 9 verse 22, according to the law, almost everything is purified by blood, and without the shedding of blood, there is no forgiveness. So, ang lundo or the very bottom line ng pagpunta ng Panginoon Kristo is hindi lang yun pagalingin yung mga karamdaman na sinasabi ngayon sa Ebanghelyo, kundi yung pinaka-primary reason ng mga karamdaman. Bakit nagkaroon ng karamdaman? At ngayon yung sinasabi dun sa mga Wisdom chapter 1 then hanggang chapter 2, yung dahilan kung bakit nakapasok ang kasalanan. So yan yung purpose at mission ng Panginoong Jesucristo. Kaya siya dumating. Yan. Okay. And then, Matthew 12. At itong verse 16, but he warned them not to make him known. Sa pagpapagaling ng Panginoon Kristo, every time na nagpapagaling siya, lagi niya sinasabi na huwag ninyong sabihin ito kanino man. Diba? But the people, dahilan doon sa sobrang saya nila, ipinamamalita pa rin nila. Ang isa sa reason daw, mga kapatid, it's not because the Lord wanted to be makilala siya as healer lang. Gusto niya rin makapangaral kasi ito yung pinaka reason, kasi kapag nakilala siya na, kung makikita natin kung binabasa natin to palagi yung New Testament, kaya di ba most of the time hindi na siya makapunta sa mga bayan-bayan kasi alam pag dumating siya nagdudumugan na yung mga tao, pumupunta na siya, di ba, most of the time, di ba, nangangaral siya sa gilid ng dagat para hindi magkaroon ng stampede. So, ayaw niya makilala lamang siya dun sa pagiging pagpagaling. Bagkos gusto rin niya na makapangaral ng salita ng Diyos para makapagbalik loob ang mga tao. Hindi lang yun nga sinasabi ko na hindi lang ang dahilan ng sanhi. Kaya nga, kuminsan, di ba most of us, parang katulad sa atin, umiinom tayo ng gamot para maalis yung sakit. Pero hindi natin tinutumbok hindi natin inuungkat, hindi natin dinidig deeper, ano ba yung sanhi ng pagkakasakit. Yun yung dapat nating putulin, yun yung dapat nating alamin kung ano yung nagiging sanhi ng pagkakasakit. At saka tayo gumawa ng action. Kumbaga parang yung sinasabi, di ba yung kasabihan na prevention is better than cure. So yung pinakaugat, yun yung dahilan, yun yung dapat nating ungkatin bang term or alamin. At kapag malaman na natin yung pinakaugat, yung pinaka-root cause, yung pinaka-reason, yun yung dapat nating putulin. Di ba, most of the time, prevention lang yung ginagawa natin kung uminom tayo ng gamot para ma-stop lang yung kung ano yung naramdaman natin. Pero alamin natin,
ano ba yung pinaka-primary reason bakit tayo nagkasakit? So ito yung Panginoon eh. Ang pinaka-reason niya, kaya nga ayaw niya na ipamalita ng mga tao na nagpapagaling siya. He wanted also to preach the good news. Di ba yung sinasabi sa Luke chapter 4, verse 16 to 20? At ito rin yung binabanggit dito sa Matthew chapter 12 na, "Behold my servant whom I have chosen, my beloved, in whom I am delighted. I shall place my spirit upon him, and he will proclaim justice to the Gentiles." Ito rin yung sinasabi doon sa Luke chapter 4, verse 16. Yung sinasabi niya, at inaangkin niya doon na siya yung katuparan ng kung ano yung nasasaad sa Messianic prophet, na Messianic prophecy ni Propeta Isaias. Sabi dito sa Luke chapter 4, verse 16 to 20, "The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to bring glad tidings to the poor. He has sent me to proclaim liberty to captives and recovery of the sight of the blind, to let the oppressed go free, and proclaim a year acceptable to the Lord." So verse 20, "Rolling up the scroll, he handed it back to the attendant and sat down, and the eyes of all in the synagogue looked intently at him." Verse 21, he said to them, "Today this scripture passage is fulfilled in your hearing." Okay. So liberty to the captives, yun yung pinaka-root cause, yun yung gustong iputuli ng Panginoon, hindi lang yung karamdaman. So, maintindihan nyo yung sinasabi ko kung manabasa nyo na yung Wisdom chapter 1 hanggang chapter 2. Yun yung dahilan eh. Yun yung pinaka-ugat. Kaya nga, itong sa verse 14, sa Matthew 12:14, galit na galit or takot, galit. Actually, halong-halo ang emotion ng mga ng mga Paraseo, kasi galit at takot. Kasi takot sila kapag kinikilala ng mga tao ang Panginoon Kristo na hari. So yun nga ang mangyayari is babalikan sila ng mga Romanong nakakasakop sa kanila. Kasi bakit hindi nila na-prevent ito yung kanilang mga babayan na mag-aklas sa kanila sapagkat kikilala sila ng panibagong hari. Diba? Sa pantala, mayroong haring current na namumuno sa kanila, ang imperyo ng Roma. So sedition, takot sila. Kaya gusto nilang ipapatay ang Panginoong Kristo. Kasi they are expecting, isa pa, because they are expecting na mag-establish ang Panginoon ng physical kingdom. I-re-establish niya physically ang throne of David. Pero iba yung paghahari na gagawin ng Panginoon. Ito yung paghahari na magmumula sa puso ng mga tao. Yung sinasabi sa Luke 17 verse 21, sabi niya, sa Luke chapter 17 verse 21, asked by the Pharisees when the kingdom of God would come, he said in reply, the kingdom of God cannot be observed. Di ba? Yun yung tanong ng mga Pariseo dito sa Luke 17, verse 20. So, pag sinabing kingdom, this is a physical kingdom. Reigned by ear from David, King David. Kasi ang pangako na walang hanggang throne ni David ay magmumula sa angka ni David. So, ang Panginoong Kristo ay mula sa angka ni David. So, they are expecting that the Lord will establish a physical kingdom. Pero ang sabi dito ng Panginoon sa verse 21, the coming of the kingdom of God cannot be observed, and no one will announce, look, here it is, or there it is, for behold, the kingdom of God is among you. Tignan natin ito sa Tagalog. Sabi dito, sa Luke chapter 17, verse 21. So, akala nila mag-establish ang Panginoon physical kingdom. Ay, hindi patay sila sa mga Romano. Sedition yun, rebellion yun, against doon sa nakakasakop sa kanila. Sabi dito. Luke 17:21, sa magandang balita.
Basahin niyo po sa Luke 17:21. Dito sa Magandang Balita ang version. Ito. At wala ring magsisimula na roon o rin sapagkat ang totoo ay nagsimula nang maghari ang Diyos yan sa puso ng mga nananalig sa Kanya. So yung kingdom ng Panginoon ay magpapasimula sa mga puso ng mga taong nananalig sa Kanya. So literally, ay talagang na-establish ng Panginoon yung Kanyang kingdom. Di ba? At kung basahin din natin doon sa Daniel chapter 2, verse 44, makikita natin doon na sinasabi doon na sa Daniel chapter 2, verse 44, ito, na-share ko na ito mga several times mga kapatid. Kaso lang may mga issue na hindi rin matapos-tapos, kaya paulit-ulit din natin itong na-share about itong sa Daniel chapter 2. So, nirelate natin ito sa gospel ngayon, doon sa verse 14, sapagkat itong mga Pariseo nga, sapagkat natatakot sila. Kaya gustong-gusto nila ipapatay ang Panginoon sa Kristo because they are thinking that the Lord will establish a physical kingdom. Pero makita natin doon sa Luke 17:20-21 na ang paghahari ng Diyos ay mag-uumpisa sa mga taong sumasampalataya sa Kanya. As a matter of fact, ay talagang ito'y natupad alang base doon sa hula doon sa Old Testament pa lang. In the lifetime, verse 44, Daniel chapter 2, verse 44, dito sa Magandang Balita Biblia. In the lifetime of those kings, God of heaven will set up a kingdom that shall never be destroyed or delivered up to another people. Rather, it shall break in pieces all these kingdoms and put an end to them, and it shall stand forever. Yung kingdom na yon will stand forever. Di ba? So, the Pharisees wanted Jesus to be killed because they are expecting the Lord will set up a kingdom, He will raise again the throne of David. Yung mindset nila is iba sa mindset ng Panginoon. Iba yung ways nila. That is why they wanted our Lord to be killed because they are afraid of the Roman Empire. Kaya nga dito sa Daniel chapter 2 verse 44, sa panahon ng, sabi niya, in the lifetime of those kings, the God of heaven will set up a kingdom that shall never be destroyed or delivered up to another people. Rather, it shall break in pieces all these kingdoms and put an end to them, and it shall stand forever. So, ang background nitong Daniel 2:44 is yung ipinakita sa dream ni King Nebuchadnezzar dito sa Daniel chapter 2, yung isang imahin na composed ng different kingdoms. Yung may apat na component yung imahin na yun, na kung saan ay may batong natibag mula sa bundok na gumulong doon sa imahe na yon, na ang imahe na yon representing that four different kingdoms, different empire, at yung imahe na yun ay nadurog. At ang batong nakadurog sa imahe na yun ay lumaki ng lumaki at pumuno sa buong daigdig. Kaya nga sinasabi dito, rather, in the lifetime of those kings, the God of heaven will set up a kingdom. Yan. Ang kingdom na ito, not physical, yun yung sinasabi niya doon sa Luke 17:20-21, sagot niya sa mga Pariseo. And then, will set up a kingdom that shall never be destroyed or delivered up or maipasa or mapasakamay ng sinumang tao. Rather, it shall break in pieces all these kingdoms, yon, yung mga different kingdoms and empire, and put an end to them, and it shall stand forever. That kingdom will set up a kingdom that shall never be destroyed.
Then doon sa huli, and it shall stand forever. So yun yung prophecy sa kingdom na i-establish ng Panginoon, na akala ng mga Pariseo mag-i-establish siya ng physical kingdom. So, ang paghahari niya ay mag-umpisa sa mga puso ng mga taong sasampalataya sa Kanya. Yung sinasabi sa Luke 17:21. So, dito pa lang sa Daniel, mga kapatid, sa Daniel chapter 2 is verse 44, makikita na natin na ang kingdom na ito ng Panginoon ay hindi masisira. Alam na natin kaagad yung takbo ng usapan. Hindi masisira, and it will stand forever. So therefore, dito pa lang sa prophecy, kung sasabihin natin at kung magsasubscribe tayo doon sa paniniwala na natalikod or nawala yung iglesia na itinatag ng Panginoon, ay sasalungat siya dito sa prophecy sa Daniel chapter 2 verse 44. Ganun ang mangyayari. Sasalungat siya dito sa salita ng Panginoon. At itong mismong salita dito sa Daniel chapter 2 verse 44 ay sasang-ayon or sumasang-ayon or sumusuporta din doon sa sinabi ng Panginoon sa Matthew 16. Na sinasabi niya, yan. Dito sa Matthew 16, sinasabi niya dito sa Matthew 16 na, sabi rito, Matthew 16 verse 18, and I say to you, you are Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of the netherworld shall not prevail against it. So hindi masisira, yun yung sa prophecy, na binabanggit dito sa prophecy na yun, that this kingdom shall stand forever. And then dun sa huling part ng verse 44, sinasabi doon sa verse 44, it shall not be destroyed. And then sa last part, sabi niya, I shall not be destroyed. So, very parallel sa dito sa Matthew chapter 16 verse 18. At maging doon sa prophecy sa 2 Samuel chapter 7 verse 13 to 14, sabi dito, yung prophecy pa rin about sa Messianic kingdom. Kasi ito yung nabigyan natin ng diin yung verse 14 kasi mga kapatid. Kasi ang takot nga yung mga Pariseo na kaya gusto nilang ipapatay ang Panginoon because they are thinking that the Lord Jesus Christ will establish a kingdom or re-establish the kingdom of King David sa mindset nila. But yung mindset ng Panginoon is different from their mindset. Sabi dito sa 2 Samuel chapter 7 verse 13, 12 to 13, sabi niya, and when your time comes, si King David ang kinakausap dito, I will raise up your ear after you, sprung from your loins, and I will make his kingdom firm. Di ba? So very related din sa Daniel chapter 2 verse 44. And then, na sumasang-ayon din doon sa sinasabi sa Matthew chapter 16 verse 18. Verse 13, it is he who shall build a house for my name, and I will make his royal throne firm forever. So, kung titingnan natin dito sa 2 Samuel 7:13 to 7:12 to 13, it seems it is King Solomon. Parang si King Solomon. Kasi totoo nga naman, nag-establish si King Solomon ng temple. Hindi si King David ang pinahintulutang magtayo. Hindi si King David ang pinahintulutang magtayo ng kanyang templo. But King Solomon. Pero kung titingnan natin dito, palalimin natin ng pag-unawa, and when your time comes and you rest with your ancestors, I will raise up your ear after you sprung from your loins, and I will make his kingdom firm. Matatag. It is he. Kasi kung tutuusin, kung titingnan natin, hindi ito natupad kay King Solomon. Sapagkat after King Solomon, ay nasira yung kingdom
because of the sin of King Solomon, di ba? Na divide ang Israel into two kingdoms. The Israel composed of 10 tribes, and then ang natira sa southern, yung sa ni King David, is yung Judah at saka Benjamin. So hindi naging firm. So it means hindi natupad ito kay King Solomon, but rather natupad sa Panginoong Hesukristo. Ito sa verse 13, ha? It is he who shall build the house for my name. Yeah, parang si Solomon yung kausap, yung sinasabi, but it is not. No, house for my name. It is he who shall build the house for my name. Ang nakalagay naman sa Matthew 16:13 to 8:20 is church naman yun. Paano natin ma-reconcile? Ang sinasabi, ma-reconcile natin yung mga kapatid kasi sinasabi doon sa 1 Timothy chapter 3 verse 15, di ba? If I will be delayed, you should know how to behave in the household of God. Then, may kama, which is the church of the living God, the pillar and foundation of the truth. So you see, house of God, which is the church. Of course, hindi yun yung 1 Timothy 3:15 as I am always saying, na it does not refer to any of the sect or denomination, but rather it is refer to the church that the Lord Jesus has founded on the first century. Hindi yung mga lumutang lang nitong huling panahon. Intindihin natin mga kapatid, it was not written or intended for them because it is not a prophecy. It was not a prophecy. Yung 1 Timothy chapter 3 verse 15, or kung yung umaangkin ng Acts 20:28, or yung umaangkin ng Roma 16:16, those verses, those passages are not for them. That it was intended to the church founded by Jesus Christ and that already existing on that very period. At kung titingnan natin, that is the Catholic Church. No one else, nothing else. So, di ba? So, makikita natin dito sa 2 Samuel 7:13, it is he who shall build a house for my name, and I will make his royal throne firm forever. And I will make his royal throne firm forever. So, therefore, it is not King Solomon. Kasi, after ni King Solomon, naghahati-hati ang kingdom because of his sin. Biri mo, may asawa sa 700 wives. 300 wives and 700 concubines. Try to imagine. Then after that, yung anak niya, instead na makinig siya sa mga advisor ni Solomon, naghanap siya ng mga advisor na mga kasing bata niya na walang itinuturo ay kundi mga salungat doon sa dating ginagawa ng ama niya. So, nagkaroon na divide ang kingdom, na divide ang Israel. Pag sinabing Israel, pag malimit na makikita, is makita natin ang binabanggit yung northern tribe, yung 10 tribes. And then yung southern part is yung kingdom of Judah, na ang nasakop lang sa kanya is yung Benjamin. So, hindi naging firm yung kingdom ni Solomon. Natupad ito sa ating Panginoong Kristo. And I will make his royal throne firm forever. So it means there is no chance of apostasy. There is no chance na matalikod yung iglesia na itinatag ng Panginoon. Sapagkat ang iglesia, ito yung paghahari ng Diyos. Sa iglesia, sa mga taong napabilang sa kanyang iglesia, doon naghahari ang Panginoon. Yung sinasabi sa Luke 17:21. So therefore, there is no chance of apostasy. Ngayon, kung we will continue to subscribe on that belief na na-apostasy ang iglesia na itinatag ng Panginoon, then, kukontra siya doon sa prophecy pa lang, doon sa Daniel 2:44, itong 2 Samuel 7:12 to 13, maging doon sa Matthew chapter 16, verse 18, na sabi doon, even the gates of the netherworld shall not prevail against it. Di ba? So, kung kontra sa doon.
At the same time, sinasabi doon ng Panginoon sa Matthew 28 verse 20, sabi niya, I will be with you till the end of time. So therefore, there is no chance of apostasy. Ngayon, kung patuloy mong pinanghawakan yung apostasy theory para maisiksik mo yung leader nyo, ititwist nyo yung mga some part of the Bible para ma-fit in yung leader ninyo doon, then that is a very diabolic attitude. Kasi nangako na nga ang Panginoon ay na it will be firm forever, it shall stand forever. So therefore, there is no chance of apostasy. So yun mga kapatid. Ang sinabi doon sa Matthew 28 verse 20, sabi ng Panginoon, I will be with you till the end of the age. So therefore, there is no chance of apostasy. Kung iiwan ka ng Panginoon, there is a chance. Di ba? Kaso lang hindi niya nga iniwan eh. I will be with you till the end of the age. Hindi niya iniwan ang kanyang iglesia. Hindi niya kiniwan ang kanyang mga mananampalataya. So therefore, there is no chance of apostasy. So kung patuloy tayong patuloy tayong magsasubscribe sa ganong paniniwala, nagkaroon ng apostasy, then every prophecy for the church, every word of the Lord Jesus Christ is parang sinasabi natin na kasinungalingan yun ng Lord, hindi yan totoo. Mas totoo yung sinasabi ng mga leader namin na natalikod yung iglesia ang itinatag mo. Kaya there is a need for our leader to re-establish it again. So, ganun ang mangyayari. So, sino ang kapanipaniwala? Ang Panginoong Jesucristo o yung mga leader ninyo? Sinong kapanipaniwala? Ang sinasabi ng Biblia o yung sinasabi ng mga leader ninyo? Diba? Kaya, Matthew 28:20, I will be with you till the end of the age. So, may sinasabi sa Romans chapter 8, verse 31, if God is for us, or if God is with us, who can be against us? No one, nothing. Kaya babasahin pa natin doon sa verse 37 to 39, sino ang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Kamatayan ba, paghihirap, kapigatian, gutom o tabak? Oh, wala. Ang lahat ng ito ay walang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. So therefore, there is no chance of apostasy. At the same time, kung babalikan natin yung Matthew 16, makikita natin doon na I will build my church, sabi niya doon ang Panginoon Jesucristo sa Matthew 16 verse 18. Then, doon sa prior niya sinabi yun, may sinabi doon siya sa Matthew 7:24. Diba? Sinabi niya na ang matalinong tao na nakikinig sa salita ng Diyos at nagsasabuhay nito ay ikatulad ng isang matalinong tao na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Umulan ng malakas, binayo ng bagyo ng hangin na malakas sa hangin, bumaha, ngunit nanatiling nakatayo ang bahay sapagkat ito'y nakatayo at matibay ang pundasyon sa bato. Diyos sa Matthew 7:24, mga kapatid. So therefore, there is no chance of apostasy. Kaya nga, kung i-continue ipilit natin, mga kapatid, lalabas talaga. Kung i-continue natin ipilit at paniwalaan yung apostasy theory na kiniklaim ng dalawang leader, actually nauna si Joseph Smith, and then later on, maybe copied by Mang Felix, ay hindi po siya tutugma at sasalungat po siya sa pangako ng Panginoon Jesucristo. Ang nangako ang Panginoong Jesucristo, mapangahawakan natin. Yung sinasabi sa Numbers 23 verse 19, ang Diyos ay hindi katulad ng tao na marunong magsinungaling. Kapag nangako siya, ay tutuparin niya. At ganun din sa Hebrew chapter 10 verse 23, let us hold unwaveringly to our profession because the one who promised us is trustworthy. So, sa tingin niyo, ang Panginoong Jesucristo ba ay trustworthy o hindi?
trustworthy. Sabi the Hebrews 10:23, let us hold unwaveringly to our profession because the one who promised is trustworthy. So nangako ang Panginoon sa Matthew 16 verse 18 that even the gates of Hades shall not prevail against it. So therefore, paniwalaan natin at panghawakan natin yun. That is why, kung titingnan natin sa kasaysayan at ibangga natin doon, i-qualify natin gamit yung Daniel chapter 2 verse 44, is talagang hindi nagtagumpay yung mga kingdoms na yun, talagang bumagsak. Di ba? Ano yung pinakahauling empire na bumagsak? Na Roman Empire. Di ba? Imperyo ng Roma. Itong imperyo pa ng yung Ottoman Empire, bumagsak din noong 1924. Di ba? How many times they attempted to destroy the Vatican City? May isang akong nabasang article na actually yung nag-shift out ang mga Ottoman papuntang Vatican kasi sabi ni sino yung pinaka-leader nila na gawin niyang pakainan ng kabayo ang Vatican City. Yun yung declaration niya. So, nag-sail sila toward Vatican, going doon sa lugar na yon. Then, kaso lang nagkaroon ng malakas na unos at napadpad sila sa Otranto. Sa Otranto. Part pa rin ng Italy. And then, doon sila napunta sa Otranto. And then, yung manadatnan nila mga tao doon ay ang sinasabi nila convert or die. So, sa Otranto, nagkaroon ng 800 martyrs of Otranto. Yung i-search sa Google, yung Otranto, 800 martyrs of Otranto. Makikita nyo doon sa isang simbahan sa Otranto, Italy. Yung backdrop ng simbahan, yung parang pinaka-altar niya, parang katulad yung altar na yan sa likod, ay may salamin po siya mga kapatid. Doon sa salamin na yun, sa likod ng salamin na yun, andun yung mga bungo ng 800 martyrs. I-check nyo sa Google, Otranto, 800 martyrs of Otranto. Ng altar ng Otranto, it seems weird ba, di ba? Pero yun yung relic ng mga martyrs. Hindi yun parang satanic or whatsoever. Relic ng mga martyrs yun. Yung mga bungo ng mga 800 martyrs naka-preserve doon sa wall ng altar. Sila yung sinabihan na convert or die. They chose to die than to convert. So hindi sila nagtagumpay ang Ottoman para pabagsakin at gawing ang Vatican na pakainan ng kanyang aso nung hari ng Ottoman. Then later, di ba, bumagsak din ang Ottoman noong 1924. The Catholic Church is still there. Bumagsak ang caliphate. Until now, di ba, hindi nakabangon yung caliphate nila. Yun yung dinidesire ng mga ISIS until now. Na ma-restore yung kanilang caliphate, nakatumbas ng ating papacy. Di ba, noong 1924 daw ito bumagsak. Hindi pa nakakabangon. Ito yung gustong-gusto i-desire ng mga ISIS na ma-restore yung caliphate nila, yung caliph, katumbas ng Pope natin sa Catholic Church. So, ibig sabihin na yung pangako ng Panginoong Kristo ay natupad na kahit ang pintuan ng kamatayan ay hindi maaaring makapananaig sa kanya. Yun yung sinasabi doon sa Matthew 16 verse 18. At ganun din yung sinasabi sa Daniel chapter 2 verse 44. At ganun din sinasabi sa 2 Samuel chapter 7 verse 12 to 14. At patunay na totoo yung sinasabi ng Panginoon sa Matthew 28 verse 20 na I will be with you till the end of the age. Natapos na ba ang kapanahunan? Not yet. So therefore, the Lord Jesus Christ is still with us. Kaya nga sinasabi sa Romans 8 verse 31, if God is for us, who can be against us?
Kaya nga kung babasahin niyo yun, yung 37 to 39, declaration ng pananampalataya yun. Yun yung kinakanta natin, di ba? Sinong makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Kamatayan ba? Paghihirap ba? Kapighatian? Pag-uusig? O gutom? O taba? At kahit na ang kamatayan, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. You see? Yan, check niyo yung history ng 800 martyrs of Otranto. So, it is just a click away para makita ninyo na talagang the Lord protected His church. At actually, kung titingnan nyo pa yung history ng Vatican, marami na rin attempt dyan na sirain yan. Hindi rin nangyari, di ba? Ilan lang yung Swiss Guard. Ilan lang yung Swiss Guard dyan sa Vatican, inattempt na rin yan na sirain o pasukin, pero hindi sila nagtagumpay. Yan. Ibig sabihin, patunay lamang na totoo yung sinasabi ng Panginoong Kristo that even the gates of Hades shall not prevail against it. Matthew 16 verse 18. At patunay sa Matthew 28 verse 20, I will be with you till the end of the age. At patunay na kinukumpirma at nagpapatutuo na ang prophecy sa Daniel chapter 2 verse 44 ay totoo din, na sinasang-ayunan din doon sa 2 Samuel chapter 7 verse 12 to 13. So therefore, masasabi natin na ang kingdom ng Panginoong Hesukristo, ang kanyang iglesia na kanyang itinayo, kung saan siya naghahari ay hindi natalikod or matatalikod kailanman, sapagkat ito'y kanyang pinangakuan na ito'y sasamahan niya hanggang sa huli, at na kahit ang daigdig ng kamatayan ay hindi makapananaig, Matthew 16 verse 18. At sinasabi pa niya na sa kanyang pagsasabi na panghawakan natin ang kanyang pangako, sapagkat siyang nangako sa atin ay tapat at totoo. Tapat at totoo siya, Hebrews chapter 10 verse 23. Yan mga kapatid. Why Israel flag? Actually, 3 flag yan kapatid eh. Flag ng Vatican City, flag ng Israel, at flag ng Pilipinas. Because salvation is from the Jews, di ba, sa John chapter 4. So prior pa man nagkagulo ang Hamas at ang Hamas at ang Israel, andyan na yung flag ko. Pagkilala na ang Panginoong Kristo ay isang Hudyo. Sinasabi sa John chapter 4 that salvation is from the Jews, ay manggagaling sa mga Hudyo. So, that is why may flag ng Israel. Kung sa tingin mo may mga atrocities man sila na ginagawa, ay may accountability sila sa Panginoon. Pero alam natin na walang mga hidden agenda ang Israel towards the world. Wala silang panukala na i-annihilate ang isang grupo ng tao, but the opposite. Wala silang ganong doktrina. Pero yung isa na kalaban nila, actually, nasa kanilang katuruan na talagang they wanted to annihilate Israel. Actually, according to your belief that Jesus is a Jewish. Pag sinabing Zion kasi Zionist, ang Zionist kasi para naging isang sekta yan ng mga Hudyo na napaka-even Christians ay kinakalaban nila. Actually, dinuduraan nila yung mga doon eh. So, dinuduraan nila yung Zionist. Pero yung Zion kasi, natural, ang Zion kasi is a place kung saan doon nakatayo yung templo. So, yung Zionist na yan, parang naging sekta lang kasi yan. Parang katulad nung born again, inangkin nila yung John chapter 3 verse 3. Whereas, ayun naman ay pangkalahatan. Sa kanila naman, inangkin lang din nila yung Zionist sila. Kasi ang templo lang talaga ng kinikilala lang nila na na legitimate is yung templo doon sa Zion, sa Jerusalem.
So wala akong pakialam sa kanila mga Zionist kasi sila nang dudura sila ng mga Kristiyano, especially kapag nakikita nila na ano. So parang wala rin silang pagkakaiba, parang Hamas din sila kung tutuusin. Yan, parang siguro katulad din sila ng mga radikal na ano, may radikal na Hudyo sa sobrang nilang pagmamahal sa kanilang lugar. Kaya siguro sila ganun. Parang katulad ng Hamas. Parang katulad ng ISIS. Yan. Pero sila so far, parang wala pa akong nabalita na nang suicide bomber ang mga Zionist. Ganun. And then ano ba yung isang grupo na may radical din? Yung parang dito sa mga Kristiyano. Sa Baptist, yung Westboro Baptist Church, mga radical din yun, sobra din. Pero wala pa rin naman akong narinig din sa kanila na may mga suicide bomber sa kanila. Maging sa Zionist. Doon lang sa kalaban nila meron. Sumisigaw pa nga ng AA na word. Tapos saka i-blow up yung bomba na sa katawan nila. So, maybe that is by now mga kapatid. Magja-jogging po kami today. So, may God bless us all. Shalom. So, ang nabigyan natin ng tuon is yung concern ng mga Pariseo dito sa Gospel ngayon sa Matthew chapter 12 verse 14 to 21. Yung verse 14 ang pinakahuli na diinan natin, then natin na dig-deeper natin na yung reason bakit takot na takot yung mga Pariseo sapagkat akala nila mag-i-establish ang Panginoong Kristo ng earthly kingdom. Then natalakay ka natin na hindi ganun. Mag-i-establish ang Panginoon ng kingdom, pero ang kingdom na ito ay magsisimula sa mga puso ng mga taong nananalig sa Kanya. Ayon doon sa Luke chapter 17 verse 21, that is why napalalim pa natin ang gusto na ang Panginoon pala ay nagtatag ng iglesia na hindi pala matatalikod or hindi masisira or mapupunta or mapapasakamay ng ibang mga tao. Bagkus ito ay magpapatuloy sapagkat ito ay Kanyang pinangakuan at siyang nangako sa atin ay tapat at mapagkakatiwalaan ayon sa Numbers 23 verse 19 at saka Hebrew chapter 10 verse 23. So therefore, yung kinakatakutan ng mga Pariseo na akala nila mag-establish ang Panginoon ng earthly kingdom, hindi pala. So different ang kanilang mindset sa mindset ng Panginoon. So that is by now mga kapatid. Shalom and may God bless us all. May God continue to bless us, keep us safe and sound this weekend. In Jesus' name, amen.